Sa wakas, nahuli rin kita, kaibigan. So nung bago nilabas sa Pilipinas tong model na to, nagustuhan ko na to talaga eh. Kasi isa siya sa pinakamura na brand new na pwede nyong bilhin dito sa Pilipinas. At saka basic car ito mga kaibigan. Wala masyadong arte, wala masyadong kung ano-ano. Simpleng kotse na dadaling ka sa point A to point B ng komportable kasi may aircon. Diba? At saka kung brand new, di ba? So, papakita ko na sa inyo kung anong model. Ready na kayo? Ito, tada! Nakabili tayo ng 2023 Suzuki Espresso na 9,000 kilometers lang ang tinakbo niya. Tara, ikutan natin. Ayan, so ito ang nabili natin na 2023 Suzuki Espresso na meron lang 9,000 kilometers na tinakbo. So nakakatuwa ito. Bakit mga kaibigan? Alam nyo nung una nilabas to dito sa Pilipinas, sabi ko ang ganda nito pang pamilya. Yung mga pamilya na simple lang, hindi mo naman kailangan na sobrang bonggang sasakyan. Gusto mo yung maihahatid ka from point A to point B na naka-aircon, di ka na mababasa sa ulan kung dati kayo nakamotor, di ba? Ang lamig din kasi ng aircon nito eh. Tapos 4 hanggang 5 na tao kasya sa kanya. Tapos may lagayan pa ng gamit sa likod. Tapos sa ibang lugar, ang tawag dito ay micro o mini SUV. Kasi kung titignan mo yung height niya, hindi siya kasing baba ng ibang hatchback na mabibili mo sa market. So kala mo lifted. Kaya madalas na forma nila sa ganito, may carrier dito, tapos nilalakyan ng konti yung gulong para mini off-roader yung dating. Pero yung stock height pa lang niya, taas ng ground clearance, safe ka rito pag medyo bahain yung lugar ninyo, yung mga hanggang tuhod, safe pa din. Safe. Depende kung gaano ka kalaki, no? Kasi ako yung tuhod ko mababa lang. Pero kung mga 7-footer ka, mataas yung tuhod mo syempre. Pero ano to, mataas siya, hindi siya kagaya ng mga ordinaryong sasakyan na mababa yung ground clearance. So, isang plus yun para sa akin. Lalo sa mga hindi masyadong mahilig promeno sa lubak, yung mga lugar nila mataas yung mga humps. Yan. Isang magandang advantage. Tapos ang tipid nito mga kaibigan, 15 hanggang 20 plus kilometers per liter. Meron ako na interview sa talyer natin, 25 kilometers per liter. Customer natin yung color orange. Yung barkada ko, naka-gray na ganito, brand new na rin nabili, si Pops Mike. 22 to 25 daw talaga, kayang-kaya. Ito ay 5-speed manual, mga kaibigan. 1.0 yung makina. Para sa akin, yung ride nito, para ako naka-brand new na Suzuki Alto. Yun yung feeling ko sa kanya, kasi manual eh. Pero kung naging matic, Celerio palagay ko. Pero iba naman to, kasi nga matangkad siya. Hindi kagaya nung Alto ko dati, mababa yun eh. So feel na feel mo sa kalsada, maliit ka. Pero ito matangkad, pero payat lang. Ayan o, hindi siya sobrang taba. Pero mabilog. Siguro maganda to, lagyan natin ng ducktail dito, no? O kaya spoiler. Para hindi naman siya parang hatch na hatch, yung medyo may ganun siya. Para sa mga Jazz, sa mga Mirage, di ba? Nagkakaroon ng spoiler dito. Medyo maiba yung korte. Medyo sporty. Aspalta na medyo malapad na mags para mas maganda yung traction niya. Alam mo yun? Dami kang pwedeng gawin dito. Ito nga pala yung loob niya. Oh. Wala siyang power window switch dito. Nandito sa gitna. Ay, naka-headlight kasi. Patay ko muna. Ito ang power window switch. Nandito. Harap, kaliwa, harap, kanan. Yung likod, manual. So, ayan. Manual siya. Grabe yung sariwa ng upuan, no? Parang bago. Yun, no? Linaw ng camera, no? Galing, no? Kita mo yung tela, eh. So, sabi, sa nabasa ko, kaya daw to nandito sa gitna, yung gauge, tsaka yung kung ano-ano pa. Dahil daw, para daw pag dinala sa ibang bansa, hindi ka na mahirapan maglipat ng gauge. Halimbawa, right-hand drive. Ito na lang ang nililipat. Kasi minsan, pag yung gauge, right-hand drive yung nabili mo, dadali mo sa Pilipinas, kagaya ng mga multicab, di ba? Right-hand drive, dinala sa Pilipinas, yung gauge nililipat. So, ito, tinatabunan ng fiberglass, masilya, repaint, tas dito ibubutas naman. So, ito, ginitna na. Para manibela na lang ililipat mo.
mapa right hand man, mapa left hand, para daw yung cost daw nung production makatipid. Base lang yun sa nabasa ko. So ang aircon, pasadong pasado, napakalamig. Makina, napakatipid. Yung hatak, hindi ka rin naman mabibitin, matulin din. 120, 130, kaya din niya. So depende sa'yo sa nagda-drive. Sabi ka, kasariwa nito. 9,000 kilometers. So check natin yung likod. Naka-plastic po. Tsaka yung harap. Yan. So dito, sa likod, maluwag pa din. Ang nag-drive nito, yung tropa natin 6'2". So maluwag pa din, di ba? Pwede mo nyung hilahin dito. Tapos hilahin mo ulit dito sa kabila. Pwede mo na siyang kargahan ng mahaba. Sorry. Naitulak ulit. Lahat kasi dito, 2 hands Ayan. O, diba? Ang luwag ng kargahan mo. Tapos ito, alam nyo kung ano yan mga kaibigan. Dito yan, Suksukan yan ito. O, diba? Para hindi pa kalat-kalat or naiipit yung seat belt lock. Hindi man ipasok dyan. Luwag, no? Kung 4 hanggang 5 kayo sa pamilya, okay na okay din. So ang mga presyo nito ngayon, itong 2023 nasa 400 plus Nagtingin ako sa marketplace, pero syempre depende sa sariwa, sa mileage, sa pagkasariwa. Oh, di ba? Serbang gulong meron? Meron, bago pa. Hindi pa yata ito nagamit Yung gulong kasi nito, isa pa rin simula nung brand new siya. Yan sobrang kapal 2023 model. So meron pa nga yan ito. Kompleto pa siya. Booklet. Nakakatuwa lang kasi nagkaroon ako ngayon. Dati kasi gusto ko itong model na to So nagkaroon ako ngayon 2025. So ayan yung mga ibang wire niya sa accessory. Makita mo naman dyan. Additional na ilaw, tsaka malakas na busina. So makina 3-cylinder na 1.0. Napakaluwag kalikutin. Tignan nyo naman. Ayan yung ignition coil, isang tornilyo lang. Hilahin mo, makikita mo na yung spark plug. Sa transmission, ayan napakaliit. Brake fluid. So maluwag siya. Madali mo siyang makakalikot. Ayan compressor, ayan lang sa gilid. Alternator, ayan sa likod, napakaluwag. Air filter, ito, ilang clip lang. 1, 2, tapos yun pwede mo nang iangat. At tanggalin mo lang tong clamp. Radiator cap. So ito ang ating Suzuki Espresso. So ito naman, gusto man natin siyang gamitin muna. Syempre medyo marami na nakaparada rin sa garahe. So shinare ko lang to sa inyo kasi wala pa akong review na maayos ng Suzuki. Pero okay siya, pasado siya sa akin. Kung ikaw ay naghanap ng simpleng sasakyan, basic na sasakyan, kahit wala masyadong features na mga futuristic o modern features, gaya ng mga CarPlay na ganyan, pwede ka naman magpalit ng head unit kung gusto mo. May airbag naman din siya. So okay to, pare-recommend ko siya. Mahalaga, komportable. Suspension, wag masyado mag-expect kasi nga hindi naman to luxury car. So magaan siya, tapos maliit siya. So expect ninyo, hindi siya sobrang 100% na komportable. Ano lang siya, medyo parang mga hatchback na normal. Pero okay to, pasado to sa atin. Nakakatuwang service to pan daily. Sipin mo meron kang sasakyan 15 to 22 kilometers per liter. Konti na lang, Mio na yun Try niyo kung interested kayo sa mga espresso. Try niyo kasi makapag-drive kayo na isa bago kayo mag-comment kasi okay siya para sa akin. Fun to drive, sabi nga. Meron nga tayong mga kakilala nito, talaga sinetapan pa nila ng pang off-road.
Yung isang tropa ni Dan, naka-turbo yung ganito. Nilagyan ng turbo. Sobra-sobra lang daw kasi talaga yung pera ng taong yung talagang pinaglaruan niya talaga ng husto. So, ayan. Abangan nyo na lang to mga kaibigan, EG Cars PH. See you. Bye-bye.